Hello guys, bali, ah, yung nauna kong video, yan yung Wednesday na video ko bago ko maghatid ng ah, tanghalian sa amo ko. So, kung nanonood kayo lagi ng video ko, so everyday nagdadala ako ng lunch sa amo ko pag umaga. So, alas 11 ng umaga yun. So, alas 11 ng umaga, dapat nando na yung lunch ng amo ko sa harapan ng eskwelahan niya. So, um, syempre normal na araw para sa akin. Sobrang wala namang problema, walang nagkakasakit. Kahit, yun nga yung amo ko, sobrang normal lang eh. So, after nung sa video ko na, di ba masaya pa ako, nagdala pa ako ng lunch sa kanya. Alam niyo ba kung anong kwento guys? Pagdating ko sa eskwelahan, pagpasok ko pa lang ng gate, may nakita na akong, alam niyo dito yung sa Hong Kong yung motor na, yung nagmamadali siya na pulis yun, yung police patrol. So, hindi ko alam kung bakit meron. So, medyo nagtaka lang ako. Sabi ko, bakit kaya merong police patrol sa loob ng eskwelahan? As in, nasa loob talaga ng gate. So, binaba ko yung lunch box ng amo ko. Tapos, napaalam na ako doon sa mga auntie doon, yung mga receptionist, na mga teacher din naman. So, wala doon si auntie, yung janitress na kaibigan ko. So, di lumabas ako sa gate. Tinawag agad ako nung isang teacher. Mamadali siya. Sabi niya, Cheche kasi dito ang tawag sa mga Pinay na helper. Sabi niya, Cheche, halika ka muna dito. Sandali lang. So, lipat ko dito yung phone kasi yung alaga akong pusa malikot. So, ang thinking ko, may ipapadala lang yung amo ko kasi laging ganun yun eh. Madalas ganun yun yung parang may abot sa akin kasi may mga in-order siyang something tapos ipanapauwi niya na sa akin sa bahay. Pagdala ko nung lunch box niya. So, akala ko may papakuha lang sa akin yung teacher. So, nagulat ako kasi dala-dala niya yung bag ng amo ko. Tapos, sa isang kamay niya, yung cellphone. So, syempre, gamit ng amo mo yun. Alam mo yun, di ba? So, sabi ko, ha? Sabi ko, nasaan ang amo ko? Ganun na ganun tanong ko. Sabi niya, sandali. Sabi niya, ganun. Sabihin ako sa iyo. So, sabi niya, ang amo mo na natumba sa toilet. Sabi niya, ganun. Sabi ko, ha? Sabi ko, nasaan siya? Gusto ko siya makita. To, sabi nung, sandali lang, nasa taas siya, nasa taas. So, sabi ko, gumanon ako, sabi ko, kaya pala ako, kasi alam ko talaga, yung police patrol na yon meron yung kasamang ambulansya, tsaka, police car. So, ganun kasi dito guys, pag may emergency, so magkasunod yan sila dumadating sa kung saan yung eksena, kung saan yung lugar na kailangan meron sila rescue. So sabi sa akin nung teacher, meron ka bang number ng amo mong lalaki? Sabi ko, meron. Di kinontak ko agad yung amo ko lalaki. Tapos ko kamalasan pa, nasa meeting. So hindi na matawagan talagang pati text. Hindi, sabi ko, sir, emergency sir, please sumagot ka kako si amo ka akong babae. Sabi ko, may problema. Hindi ko pa sinabi agad kasi nag-worry rin ako. Kasi, syempre, ka ba naman, alam ko yun yung pakiramdam na nasa trabaho ka tapos may kukontak sa'yo ng, diba? Di, syempre, inano ko muna, gusto ko phone call. So, hindi siya sumasagot. So, ang ginawa namin, sabi nung teacher, sumama ka sa ambulansya. Sabi ko, po, sama ako. Naka-shorts lang ako, guys. Alam nyo ba, nakita nyo yung itsura ko sa video? Yun na yun ang itsura ko. Tapos, buti na lang, yung phone ko, nalobat, kasi nga video ko ng video. Kita nyo naman, madami akong video, kasi nga gusto ko mag-upload. Tapos, buti ka mo, nung nadala ko yung power bank ko, talagang blessing in disguise. Imagine nyo, hindi ko ugaling dalin ang power bank ko, tsaka yung aking
wire na charger connector. So, nilagay ko sa bag ko yon bago ako umalis. Ang hindi ko nang nadala, yung isang cellphone ko na naandon yung aking ID at yung aking patatong yung octopus card ko. So, nung sinabi nung, kasi yung police, yun daw ang magsasakay sa akin kasi hindi kami pwede lahat sa ambulansya. So, may kasama yung amo ko na yung mga medics doon. So, nung sinilip ko yung amo ko sa ambulansya, nakita ko na nahirapan siya huminga. Nakapikit siya, tapos hindi na ako na-interview ako ng police. Alam niyo ba guys kung saan ako sumakay? Sa police car, sa police, talaga, yung, Diyos ko po, para akong dinampot. Ganun na itsura ko, sabi nga nung alaga ko, nung kwento ko, nung okay na lahat, nung mga after 2 days na, kasi Wednesday, ngayon Friday to, nung nire-record ko to. So, kahapon, nung kinukwento ko sa kanya, sabi niya, hindi raw ba ako natakot? Sabi ko, ba't ako matatakot? Hindi naman ako kriminal. Pero, ang weird, kasi nakasakay ako sa kotse ng pulis. So, kasi sabi ko, wala akong dala, kahit kundi itong bag ko. Hindi ko alam pagpunta doon sa ospital. Hindi ako marunong mag-commute guys ng kasi lagi naman kami napunta man doon. Pag nadalaw kami kung may sakit yung kamag-anak na amo ko hindi naman ako nagko-commute kasi nakakotse kami. So, tsaka nagmamadali nga. So, sabi ko, sabi ko, sakay ako dyan sa ambulansya, hindi talaga pwede kasi isa lang daw pwede sakay doon. Yung pasyente, tsaka yung isang medics, tsaka yung may auntie na kasama, yung social worker dito guys. So, sabi ko, sabi ng pulis, mabait yung pulis, sabi, Cheche, sa aming kalas na makahihatid ka namin sa ospital. Diyos ko po. Alam nyo guys, nakasakay ako sa police patrol, tapos, yung police car, tapos, andun na kami, tapos pagdating doon, tawag pa rin akong tawag sa amo ko habang nakasakay ako, tawag ko, sabi nung katabi kong policewoman, yung babae, policewoman, sabi niya Cheche, tawagan mo, sige, tawagan mo, ka tumigil, tawag, text, tapos wala talaga. Tapos, nung naandun na kami, kasi mabilis dito guys, in 7 minutes, andun na agad kami, mabilis kami talaga. From dito sa lugar namin mga 7 minutes, ganun doon na. Tapos nung ando kami sa may receiving area, doon mo kami pinaghintay habang yung amo ko sinusugod sa loob ng emergency room. Tapos wala pa siyang malay. Sabi, pagtingin kong ganyan sa phone ko, biglang nag-online. Dinakol ko si amo, tapos nakatawag na pala yung mga guro na pinag-iwanan ko ng number. So, naunahan nila akong tumawag. Pagtawag ko ganyan, sabi ng amo ko, alam ko na, papunta na ako dyan, on the way na ako. Tapos dumating sa amo ko, pagdating ng amo ko, siguro mga 15 minutes lang. Taxi yun, from dito sa amin guys, yun long, from central siya nagtatrabaho. Siguro 15 minutes lang dumating na siya. Sabi niya sa akin, sabi ko, kumusta, okay na? Kasi sabi nung auntie, gising na raw yung amo ko. So, akala ko nahimatay lang, guys. Alam niyo ba, guys, Diyos ko, sabi ko sa inyo. Hypertension, guys. Hypertension ang amo ko. Tapos, ang problema, may pumutok ditong ugat sa noo niya. Dito, sa ulo. Guys, sa ulo. So, nakita ko yung amo ko sumandal ng ganyan sa pader. Tapos, lang, alam ko gusto niyang umiyak pero hindi niya magawa. Pero mixed emotion siya. Tapos sabi ko, gagawin? Sabi, lilipat tayo kasi yun ang sabi ng doktor. Sabi niya, ano yan dala mo? Sabi ko, gamit ni amo, mga mga personal niyang gamit. Sabi niya, sumunod lang kayo, hindi ka makakasakay sa ambulansya kasi nga amo mo lang ang pwede doon. Tapos dadali natin sa Chunmo na hospital. So guys, lumipat kami sa Chunmo na hospital. Tapos sinundo ko yung alaga ko. Pagdating ko, doon na yung amo kong lalaki. Iyak na naiyak. Diyos ko po. Sabi ko sa inyo guys, napraning ako. Sabi ko, ba't iyak na iyak to? Sabi ko, ba't nandito to? Dapat kasama to ng Yung pala, hinatid din siya ng police car doon sa eskwelahan ng alaga ko. Yun pala ang ginawa. Kasi nga walang kotse yung amo kong lalaki kasi dito guys, ang amo ko lang na babae ang may kotse. Siya rin ang marunong mag-drive, hindi rin marunong mag-drive yung lalaki. So tapos noon, iyak kami na iyak. Diyos ko, ngal-ngal kami nung amo kong lalaki. Diyos ko, grabe talaga. Alam nyo, matakotin na nyo talagang magapa na nyo. Ngayong araw na lang to, hindi ako umiyak, tsaka kahapon ng hapon, pero nung umaga nag-iiyakan pa rin kami. Pero nung, guys, anong nangyari kasi, di sinugod namin doon. Tapos, agad-agad inoperahan yung amo ko. Tapos, pinauwi kami.
Tapos ang oras lang kami sa bahay, punta na naman kami doon kasi sabi nga is tapos na yung operasyon. Tapos nasa ICU yung amo ko. Tapos pinagdasal namin, maraming dumating, pati yung mga kaibigan nilang pare, mga ka-church nila, tapos yung family ng amo kong babae, tatay niya doon. Tapos kami, hawak-hawak kami, nagdasal kami. Tapos yung mga kaibigan ko dito sa Hong Kong, talagang sila yung nakaalam nung kinahapunan na nabanggit ko, sabi ko, I need prayers guys, sabi ko, dahil talagang kapit kami sa Panginoon, talagang kailangan namin ng prayer warriors guys. Alam nyo ba, awa ng Diyos, yung unang operasyon okay na raw. So nung nakita namin siya sa ICU nung kinagabihan, pinapasok kami doon. So ang kaawa yung amo ko guys, talagang may tubo siya sa bibig, tapos dito sa ilong, yung sa oxygen niya, tapos dito merong ditong dalawang tubo na manipis na parang dextrose, dito nakatusok guys, dito. Bago kinalbo yung amo ko dito guys, naku, Diyos ko, sabi ko, kaya mararamdaman tong amo ko pag nalaman niya na yung ganto niya is, kinalbo yung amo ko. Tapos di, hindi pa siya nagigising. So, kasi unang pumasok ang amo ko, tapos ako pang-apat na batch pa akong pumasok. Sabi ko, dasal-dasal lang ako. Ayoko magsalita kasi alam ko yung mga ganyan na comatose eh. Hindi naman siya comatose actually. Siguro yung pagka-opera lang sa kanya eh. Comatose ba yun guys? Yung mula nung nahimatay siya, hindi pa siya nagigising hanggang siguro nga Pero ang maganda, siguro may oras yun eh kung hanggang kailang anong oras siya dapat magising. So, nung umaga, nung umuwi na kami ng bahay, sabi ng amo ko, okay guys, tulog na kayo lahat, tulog tayo, magpahinga, lahat tayo, sobrang energy namin talaga lahat. Kaming amo ko tsaka yung alaga ko, tapos, dasal kami, wala kaming tigil na kadadasal, dasal. Tapos sabi, maaga tayo bukas, alas 7:30, magsibagong kayo, taas, aalis tayo agad. Pupunta ulit tayo, kasi titignan natin kung ano yung resulta ng operasyon. Tapos may pangalong operasyon pa nga daw. Tinapunta na naman kami doon na alas 8:30. Tapos, yun, sabi nga is, gumising na. Gumising na yung amo kong babae. So, yun ang magandang sign na una. Yung first day niya na nasa hospital. After namin siya madala. Tapos, sabi nga, gumising na. Tapos, sabi ng amo ko, parang nakamulat, pero hindi pa siya yata nakapagsalita. Hindi pa kasi mayroong tubo sa bibig. Tapos umuwi na naman kami. Tapos sabi ng amo ko, kumain lang kami sa bahay tanghalian. Isang oras, bumalik na naman siya guys. Alam niyo yung amo ko, talagang mahal na mahal niya yung asawa niya talaga. Sobrang hanga ako sa amo ko lalaki. Talagang iniyakan. Hanggat hindi siya natigil, hanggat di niya nalalaman na okay yung asawa niya. Tapos nung sumunod kami ng alaga ko, na lang kami, biyahe na lang kami ng MTR. Tapos pagdating namin doon, niyapos kami ng amo ko lalaki. Sabi niya, alam mo bang hindi pa pwedeng pumasok sa ICU, Hazel, pero pinapasok ako ng doktor for consideration. Kasi talaga siguro iyak na iyak ng amo ko. Gusto niya makita yung asawa niya. Pinapasok siya, nakausap niya na yung doktor na sabi safe na ang amo ko. So, thanks God. Sabi yung pangalawang operasyon is successful. So, natanggal yung dugo na syempre alam niyo naman guys, pag dumugo sa loob ng ulo, 'di ba? Pwedeng magbara. Tsaka ang ulo pala natin guys, hindi talaga pwedeng magkaroon ng kahit anong foreign object diyan. Kasi talagang yan palang loob ng bungo natin guys is talagang pang brain lang. Ngayon kung magkaroon diyan ng tubig or dugo or any bukol, talagang delikado pala guys. Kaya, ayun. Ngayon, Biyernes to. Nire-record ko tong video ko to. Biyernes. Bali, Wednesday nangyari yun ng 10:30. Huwebes kahapon, na-operahan ng pangalawang operasyon ng amo ko. Tapos, ngayon yung pangalawang araw. Bali, pangalawang araw niya sa hospital na sabi ng amo ko ay nakapagsalita na yung amo ko. Kagabi pala yun, nung pagbalik namin. Nakausap nila, halos isang oras silang naandun sa ICU nung alaga akong bata. Tapos, hindi na kami pinapasok, silang mag-ama na lang. Tapos,
hinayaan namin maghintay lang kami sa labas. Tapos nung lumabas sila, nakaano sila, masaya yung mukha nila na sabi ko, ay salamat, mukhang maganda ang balita. Sabi, kinausap pa yun, sabi, wala na tayong pag-aalala. Nakausap na namin siya, nagsalita, tinanggal na yung tubo sa bibig, tapos meron pa rin siyang oxygen dito, plus yung mga aparatong nakakabit sa katawan niya, marami. Tapos, yun nga, sabi may pakiramdam ang kamay, merong vision, merong siyang speech kahit mahina pa lang ang boses. Ang dalawang paa na igagalaw. So talaga, grabe guys. Diyos ko, ang takot ko nung unang araw na sinugod namin siya, na naandun kami sa parang, alam niyo ba yung may naririnig pala yung amo kong lalaki na parang nire-revive na, kaya pala siya iyak na iyak doon sa sulok na, sabi ko, ano ba nang, sabi ko, Diyos ko, sabi ko pati, iyak na iyak talaga amo ko, hindi namin maano, hindi namin siya maaano. Yung pala may nadidinig siya na parang, alam niyo guys, yung parang kinukuryente. Dito, nire-revive, ganun. Feeling niya, ganun ang ginagawa sa asawa niya. Kasi meron doon kwarto na nasa labas lang kami. Tapos may kurtina na labas-masok yung mga nurse, doctor, palabas-labas. Tapos kalagay doon, bawal pumasok. So kami nasa labas ng kurtina na yun guys. So grabe. Ganun pala yung pakiramdam guys na ano na yung amo mo na andoon sa loob tapos wala kang alam, blankong-blanko ka, tapos sari-sari na yung nasa ano mo, yung isip mo, pero dasal ka ng dasal, talagang kapit kami sa dasal guys. Salamat sa mga dasal nyo guys. Alam nyo kung sino yung mga hiningan ko ng prayers guys. Sobrang salamat sa inyo guys. So, alam nyo, ang amo ko, hindi ko masasabing napaka-perfecto ng amo ko guys, pero wala naman talagang perfectong amo dito. Pero ang mga amo ko, alam niya magsasampung taon na ako dito guys, pero talagang tinuring nila akong pamilya na, sila rin ganun din ang tingin ko sa kanila, pamilya na parang nakakatandang kapatid ko yung lalaki, kuya, tapos yung babae kasi mas matanda ako ng 3 taon, so parang nakakatandang ate niya ako, ganun ang pakiramdam ko sa kanila. So sobrang ano na, sobrang dalang-dala ako sa ano ko na, sabi ko, Diyos ko naman sana, kasi napakabata pa ng alaga ko, 12 years old pa lang siya guys. So di ba nakakaano, so grabe guys yung pakiramdam ng isang pamilya na matuturing mo yung nagkaroon ng isang life threatening na ano na pangyayari, na life and death situation talaga guys. Buti na lang talaga dito sa Hong Kong, napakabilis ng kilos nila. Talagang nung nakita pa lang ang amo ko, ambulansya, 5 minutes andyan na agad yan. Tapos dala agad, opera agad, binuksan agad. Diyos ko, lahat dinala sa ospital na meron talagang kumpletong ano, equipments, kumpletong mga doktor na magagaling. So, ay nako, grabe, sobra. So yun lang guys, na-share ko lang sa inyo. So presence of mind din talaga, alam nyo guys, nung nangyari yon, ni address ko, hindi ko masabi sa police nung sabi, Cheche, nung address nyo. Hindi ko talaga masabi, ganun pala yun, yung talagang, sabi, relax, calm down, sabi nung babae sa akin, yung poliswoman, calm down, Cheche, calm down. Yan yung, calm down, kalma. Sabi ko, Diyos ko, hindi ko maalala. Sabi ko, wait. Sabi ko, hindi ko maalala. Yung ID ko, kukuhanin ko sa bahay. Ayun lang ako, bahay namin, katapat lang ng eskwela. Sabi, hindi na, pupunta na tayo. Hindi ko na naisip, Diyos ko po. Diyos ko, sari-sari na guys, sobra. Ay. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, pasalamat kami sa Diyos. At ngayon, nare-recover na lang yung amo ko. So, papagaling na lang siya, papalakas sa ospital. So, pero nasa ICU pa rin siya. Hoping kami ngayong araw na to, sabi ng amo ko lalaki is, hoping siya na, kung hindi man ngayon, bukas is ililipat na sa ward yung amo ko. So, yun lang guys. Mahalin natin ang ating mga sariling kalusugan dito sa Hong Kong. Kung nandito man kayo guys, ang masasabi ko sa inyo, kung may nararamdaman kayo, huwag niyong baliwalain, kasi ang amo ko, ilang beses ko nang nakikita yan na nagba-blood pressure test, na tinatanong ko siya bakit,
anong meron? Sabi niya sa akin, wala. Sabi ko, "Oh, bakit nataas ang dugo mo? Anong reading mo?" "Hindi, okey lang. Ano naman 'to, pasok pa." Ilang beses na ganyan yung amo ko. So guys, kung kayo may nararamdaman, lalo na kung ang blood pressure niyo ay tumataas, na hindi niyo alam kung bakit, kahit hindi naman kayo pagod, tumataas. Kasi sa umaga ko siya nakikitang nagbi-BP, minsan hapon. So, nilihim niya sa amin yung may nararamdaman siya. So, nangyari hindi siya nagpapatingin sa doktor. So, napakamahalaga talaga guys. Tapos, lately, nakain siya lagi ng mga maalat na sinasaway ko siya mula nung napansin kong siya ay nagtataas ang dugo niya. Sabi ko, bawal yan sa iyo, maalat, bawal yan sa iyo. Minsan, minsan sinisita pa ako sa luto ko, ang tabang daw. Sabi ko, bawal nga sa atin ang maalat. Kasi ang amo ko lalaki, mataas ang cholesterol, kaya ayoko rin ng mga ano, ng mga masalty na pagkain. So, yan guys, lesson learned sa amin lahat ito. So, sa atin din, lalo na sa ating mga helper dito guys, please take care of yourself. So, ako talagang nag-ano na ako, nagtatry na ako maging healthy yung aking mga kinakain. So, kayo ganun din guys. Mahirap magkasakit, mahirap. Mahirap magsisi sa huli, kaya yun guys, yun lang masabi ko sa inyo. Alagaan natin ang ating sarili. Kung may nararamdaman, huwag baliwalain. Lalo na kung yung mga pagtaas-taas ng blood pressure. So, yun lang guys. Dito na lang. Sobrang haba na itong video ko. Pero, I hope sana is may ano tayo dito na lesson na mapulot. So, yun nga guys. Salamat ulit sa panonood. Bye. Please pray pa rin sa aking amo na sana is mapuli recover na siya at makabalik sa isang normal na buhay ulit after ng kanyang mga pinagdaanan ngayon. So, thank you guys sa lahat ng prayers nyo at sa lahat pa na nagpe-pray. Salamat. Thank you. Bye-bye.